Magandang umaga sa mga kagigising pa lang. Kami nga pala ang Pande Talks. At ang kasama ko ngayon ay si Cheese. At si Aiza. Hello. Ako naman si Derek. And meron tayong mga bisita ngayon para sa ating podcast. At ito sila. Ako si Matthew. Ako si Ivor. Jamie. Okay. Ngayon ay, kamusta naman ang biyahe ninyo? Sakto lang. Okay lang. Pagod pero saks lang. Medyo maulan. Basta naman yung pressure, lalo na tumaas na naman yung pressure nung nakaraan. Ano lang, tawag dito for someone na nagtitipid din sa mga ginagastos niya. Nakakagulat lang na mas tataas siya. Dahil nasa usapang pera tayo, ang topic natin today ay allowance sa isang linggo. Okay. Ngayon, tatanungin namin kayo isa-isa kung magkano nga ba yung allowance niyo sa isang linggo? Para sa akin, dahil ako ay isang working student, tapos ako binubuhay ko sarili ko, wala akong nakukuhang allowance. So, nakadepende ang aking gastusin sa kung ano yung mga kailangan ko tsaka kung magkano yung nakita ko nung buwan na yun. For me naman, hindi ako working student, pero yung per week ko allowance is nag-range siya ng 1K talaga. So, since papasok ako ng Monday to Friday, 250 per day yung allowance ko. Yung sa akin naman, since nakadepende ako sa magulang ko na binibigay na bawat buwan, 1,000 sa bawat linggo. Pero depende siya kung gaano yung ginagastos ko para sa isang buwan din ako. So, ayan. So, dun sa allowance ninyo, meron ba kayong pamamaraan sa paggastos o yung parang technique nyo sa paraan nyo ng paggastos nyo, kung saan nyo ba ito ginagastos, ano mga bagay ng mga ginagagastos nyo sa isang linggo dun sa allowance na nakuha nyo? Para sa akin, wala akong matinong pagbabudgeting. So, kung ano yung kailangan at ayun yung pinagkagastusan ko. Pero, syempre, as much as possible, naghahanap ako ng mga paraan para mabawasan yun. So, hindi siya masyadong malaki pagdating sa dulo ng buwan. Para naman sa akin, yung pagbabudget ko kasi strictly na dalawa lang siya. Yung pera ko nahahati into two nagastos. Yung una, transport talaga. And pangalawa naman is halo-halo na yun. Needs ko sa school, kung anong gusto ko or kung anong kailangan ko na mga need ko dito. And ganun ko siya, dati kasi nahahati ko pa siya ng 3. May savings pa akong napapag-ipunan. Pero ngayon, since medyo nagtaas yung mga presyo na, naging 2 na lang talaga siya na hindi ko na muna kaya save for yung actual money talaga. Hindi sa both transport and needs ko lang na papagatian yung pera. Yung sa akin naman, since yung 1,000 lang sa isang linggo, diba? Tinatry ko siyang hatiin na parang okay, sa ganitong araw, parang pagkain lang, since dumidepende na lang ako sa pagkain sa canteen sa school, diba? Tapos, if ever na parang may natitira ako sa isang linggo, nilalagay ko na lang siya. Kasi parang maliit na jar. Doon ko nilalagay yung mga natira ko sa isang linggo. Tapos, minsan kapag gusto ko naman umuwi, yun yung ginagamit ko mismo as pamasahe. Kasi kapag nilalagay ko pa kasi sa wallet ko, yung mga natirang pera, may tendency talaga na nagagastos ko talaga. So, as much as possible, na iipon ko pa naman. Ang hirap talaga ng parang sitwasyon na yung lalo na kung kaya or enough ba talaga sa isang linggo yung allowance nyo. Punta tayo sa mga what if. Like, di ba meron nga sa inyo na parang merong mga natitira, merong mga wala. Pero kung kunwari meron kayong extra allowance, ano yung gagawin nyo o paano nyo siya gagawin? Syempre ako, kung meron akong extra na pera na hindi ko naman kailangan gastusin sa mga needs ko, syempre napupunta siya sa wants. So kung gusto ko ng laro,
O kaya gusto ko ng, alam mo, pagkatapos mong gumawa ng schoolwork, parang, ay, deserve ko ng pagkain na, ano, na masarap na hindi yung delata. Tama. Kaya, ayun, doon napupunta yung mga extra kong pera. For me naman, since pag may natitira akong extra, nagiging reward ko na siya for myself na, uy, magagamit ko ito pang gano'n. Kasi, hindi, since di na nakakapag-ipon, alam kong yung pera na natira sa akin, hindi yun magtatagal, kahit anong gawin ko. kaya like, alam ko na, uy, may natira akong 500. Uy, mapupunta to sa gana, gano'n. Deserve naman eh. Deserve naman. Naghirap ko sa pag-aaral niya. Deserve mo yung isang tub ng ice cream. Yes. Yung akin, depende. Like, two ways yan. Like, parang ilalagay ko sa bangko, or, yun nga, if kung gagala ako. Ikaw lang yung responsable. Ng konti, 50%. 50% lang. Kasi like, parang, sa akin kasi, as for someone na parang, ayun nga sinasabi niya noon, di ba? May gusto kong puntahan, gano'n, di ba? Diretso lang ako, di ba? So, as much as possible talaga na parang, pag may natitira ako every buwan, nalalagay ko talaga siya sa savings ko. Parang kahit pa paano, kahit wala man lang akong trabaho, natutulungan ko pa rin yung pamilya ko at the same time, kung ano yung mga luho ng kapatid ko, nabibigay ko. So, kahit wala akong trabaho, nakakatulong pa rin. Ayun. Kabaliktaran naman, paano kung paano kung nasa gitna na kayo ng linggo tapos napansin niyo na ubos na yung allowance niyo for that? Oo. Ay, kung nararanasan Iba yung ginagawa ko. Like, kapag wala na akong pera, kung ano lang yung meron ako, yun lang yung gagamitin ko. Hindi ko gagalawin kung ano nasa savings ko. Okay. Basically, parang disiplina man lang sa sarili. Ginagawa ko na lang, iniiwan ko yung pera sa bahay para at least hindi ko siya dala, hindi ko siya bugastos. Wala sa utak yung pera kasi walang pera. Kaya, di ba? Like, pag tingin mo limang piso na lang, hindi na ako pwede gumastos. Hindi na pwede. Para akin, pagka nasa alati na ng linggo tapos na-realize ko na ay kulang pala yung pera ko para sa linggo, either magtatrabaho ng extra o gugutumin ko yung sarili ko. So, mabuhay ako ng cup noodles lang, gano'n. 20 pesos na cup noodles eh. Pag hindi kaya, Skyflex na lang. College student nga naman. Ayan. For me naman, pag hindi na kasi umabot yung pera ko during the week, humihiram ako sa kapatid ko. Kasi I have that, since close naman yung kapatid ko, naghihiraman kami. Parang kami lang rin yung dalawa yung nagiging support system na kunwari. May utang siya ganun. Sige siya, muna siya sa akin. So same din sa kanya, pag kailangan ko siya. So somehow, parang yun na yung pinaka-last resort ko talaga, as much as possible. Hindi ko talaga gustong maubusan ng pera within the week. Yung pag wala ka na pang kain, kay chat ka lang, kapatid pa yung pera. Ganun na lang. Saan siya gagawa yun sa kapatid, no? Ano ulit? Baliktad yung sa amin eh. Bakit? Siyempre, mag-chat yung kuya ko, di ba? Like, kamusta si mama? Tapos yung pala malalaman ko, Pautang. pautang 500, tatanungin ko yan para saan? Allowance. Saan na yung allowance mo? Sa jowa daw. So, Yes, kaya hindi ko binibigyan. May support system pero sa kanya lang. Oo, di ba? Parang may mali. Bibigyan ko. Pero if kagamitin man niya sa tama, di ba? Eh kung sa maling naman, wag na lang. So ngayon naman, may susunod na tanong naman. Total na tanong natin is yung what if dun sa mga bagay nyo. Ngayon naman is kung nasusustentuhan nyo ba yung mga sarili nyo sa allowance na nagagamit nyo ngayon sa panglingguhan nyo. Saan nyo siya nagagastos? Nasasakto ba siya? Or Kulang pa ba? kulang ba? Actually, para sa akin, kulang talaga. Kasi,
ramdam kong pababa ng pababa kasi lalo na pagka sa gantong panahon na talagang lumarami na yung schoolwork, nababawasan ako ng oras para magtrabaho. Kaya sa pagka bandang dulo ng semester, maramdaman ko talagang walang oras magtrabaho, tapos yung kumukuha na lang ako ng pera sa savings mismo, hindi sa allowance, gano'n. So parang ayun, hindi talaga na, pero bumabawi ako sa susunod na semester. Sa simula wala pang gawain, gano'n, doon ako bumabawi, pero pagka ganito talagang hindi siya umabot. So, dyan mo na talaga yung pag wala ka ng ginagawa. Ayun, for me naman, di rin talaga sapat yung 1K. Sobrang strict ko sa sarili ko na yung pamasahe ko, kung ano lang yung na-compute ko, yun lang dapat yung magastos ko rin. Pero yun, share ko lang. Sample, bigyan ko ng experience ko this week. Sure. Kahapon din. Kahapon lang pala. Ayun. Di ka ba sure? Nalutan ako, sorry. Anyway, kakagising na kasi. Sige, lang yan. Sakto. Anyway, kahapon kasi, yung biyahe ko dapat, may morning class ako, 8:30. Nagising na ako, 6:30 na. Ang biyahe ko dapat 5 kasi may nasasakyan ako na isang Egypt lang. Padiretso na yun ang sakayan ko dyan sa may MRT. Kapon, no choice ako, napilitan ako mag-movie. So, ang laki ng, kumbaga, kung yung gastos ko dun sa movie na yun, enough na siya for kalahati ng allowance ko within the week. So, ang laking talo talaga yung parang, pag hindi ko nagagawa or pag hindi ko nasusundan yung plan ko dun sa allowance ko na itong transportation ko is ganito lang dapat within the week. So, ayun nga, parang more than half na nga yung nagagastos ko for transport, mababawasan pa dahil, ayun nga, nag-movie ako. So yung natitira ko, hindi na lang siya nagiging sapat sa, ayun, mga kailangan bilhin, lalo na art student. Yung mga materials din. Ay, gastos! Naman yan. Hindi talaga. Yung pencil, tinitipid ko na sa drawing. Tama yan. yung ang daming subject na nagre-request ng sketchpad, na iwalay pa. Like, yung magsasmudge yung pencil, very good, kailangan umabot ng mga finals. Kaya na lang kami. Kasi no choice. Ang mahal ng mga lapis talaga. So, ayun, kulang yung 1K. Parang humihiling na nga lang ako na kahit 500 lang, okay na. Like 1.5. Makakingano talaga. Yung bigla lang may nahuhulog sa langit na, ito na. 500. Ang dagdagan lang ng 500. Sana pagpalain ka eh. Pang 1 week ko na yun. Transport, di na ako magdadagan na ako. Ganun lang. Yung sa akin naman, hindi siya maabot. Like, let's be honest, hindi talaga siya maabot minsan. Like, parang to the point na kailangan kong pumasok, na parang araw-araw. Tapos, naroon ako wala pa akong kain. So, syempre, kailangan kong kumain sa school, di ba? So, kapag mid-week na hindi ko maabot yung pera ko, tinatry kong like, parang, pag wala na akong pera, tapos tatanungin ako, nung araw pa lang Parang, saan mo ginastos yung pera mo? Pagkain po. Anong pera siya mo? Parang nakakadisengganyo na parang kahit pagkain pa lang, ang mahal na parang minsan sa school pa lang, bibilhin mo na lang yung kanin, tapos hindi ka na lang sa sabaw. Kasi yung kanin diba? na yung fried rice, may toppings naman na yun. Pwede na yun yung pagkain. May ulam na doon. Nakita ko yung iba, like parang bibili na lang ng kanin, tapos nagkukunin sa bag. Diba? Parang ako yun. I mean, to be fair naman, naman din na kailangan magtipid din, na ganito na lang yung pera mo sa parang kahit
coins lang yung sa wallet mo. Kailangan ko pa itong difference. Eh, yung akin naman kasi, pag wala lang talaga akong pera, one call away lang. Ganun lang. Tapos like, if ever na sinasabi sa akin ng mama ko na, magdagdag ka pa, para tayo yung natira, ilagay ko sa savings ko. So like, parang inaanuhan ko yung tatay ko, na pagod pa kailangan ko, tapos dagdagan ko ng 500, tapos yung 500 na yun, mapupunta lang sa bangko, tapos kung ano yung hiningi ko, yun lang yung gagamitin ko. Parang dapat di mo sinasabi yung kasinungalingan mo. Camera. Hindi. Okay lang. Okay lang. Nakaroon ng palusot eh. Ganun dapat. Para, syempre, estudyante lang naman. Alam naman tayo. siguro ng papa niya. Alam naman siguro. Kasi syempre, nanay ko nga ginagawa yun, di ba? May pinagpalahan. Yung nanay ko lang mismo nagsabi sa akin noon. Kapag gusto mo hingi ka na lang. Tapos nagdagan mo. Para at least Parang may ATM na hindi na para may magamit ka pa, diba? Siyempre, tataas yung savings ko niyan, diba? Thank you very much. Yung tatay mo, nawawalan ng pera, ikaw dumadagdag na dumadagdag. Siyempre, ganun lang yan. Tataka yung savings ng tatay mo, pababa yun. Pero hindi ko yung lagi ginagawa. Ano lang, once a month lang. Once a month. Kasi, ikalain mo yun, kapag every week ako magtanong, parang ang suspicious na nun, di ba? Ganun yun. Gawin mo strategy. Ano ako, like parang once a month. Tapos ganitong presyo na i-ask ko. Tapos hindi na ako tatanungin. Yun na yun. Gawin mo, i-double or triple mo na yung hingiin mo na para every week meron kang extra. Tama. Eh, minsan ang lakas ng loob ko. Guys, ano gusto niyo? Kaya pala. Kaya pala nauubos pera mo. Ano parang, gigil, libre ko na. Diba? Kaya pala nagigil ka magtanong. Ang lakas ng loob ko, diba? Guys, anong gusto nyo? Diba? Ano lang, sa amin naman kasi sa pamilya ko, parang strategy lang talaga yan. If wala ka talagang pera, magtanong ka. If wala talaga, edi yun lang. Edi. Since nasa topic naman din tayo ng gastos, matanong ko lang, sa isang linggo, saan ba napupunta yung gastos nyo? Pagkain. Yeah. Pagkain. Pagkain mo ba? Pagkain lang. Pagkain lang. Ay, hindi mo sure. Yun nga, kaya Pero sila. it depends. Every week, nagastos pagkain. Pero Parang- iba siya sa every month. Iba Bale siya yung sa- kabuuang linggo, madalas pagkain ng talaga. Doon na pupunta Statistics. halos lahat ng budget na pupunta sa pagkain. Kasi tao tayo. Kung iba ba kaya natin yung mga gastusin nyo, pagkain yung kabuuan. Sa inyo rin ba? Sa inyo. Sige, for me naman, talaga, transport. Yung gastos talaga ng yung everyday, from MRT to jeep, ganyan, to tricycle. Alam mo, sinasacrifice ko na lang yung pagta-tricycle kasi kaya ko naman maglakad. Para lang makapag-tipid pa talaga ng like, kahit barya lang yung yung gastos mo doon. Yung piso for me, ang laki na naman. Laking bagay na din. Mahal pa naman ng mga tricycle minsan. Dinodoble. Lalo na kung yung special yung kaya tricycle. Kaya, ayaw Nangihinayang ka talaga no, pag sasakay ka ng tricycle. Kaya like, iniwasan ko rin talaga ng special. Kung pwede umakit sa buong, sige, go. Pero dalawang sakay ng tricycle, pwede ka nang makakain dyan sa canteen. Like, may ibang tricycle, like parang, hindi sa 50 lang. Gagawin nila 70. 80. Oo, ginagawa nilang 80 minsan yan. Like parang ano man ako na, Yung 80 kabilang Wala na akong pasok. Sana nag-move na lang ako yung minimum kasi dun 50. Yung pag malapit lang. 50 plus yung Naman. 50 plus yung dagdag ng kilometer. Ganun yung Yung kaya mo pang lakarin, no? Ano lang, pagod ka lang. Pero yun, like, grabe ang yaman na ng transportation dun sa akin. Yung ako Tinitibid mo lang sa sarili mo eh. Ako yung namumulong dahil sa kanila. Kaya yun, pinagastos ko talaga yung transport. Yes. Sa akin,
pinaka-gastos ko in a week is same din kay Jamie na pagkain. So, kasi nga, grabe, like, every week pagod sa schoolwork kasi every week yung bigay ng assignment, di ba? Hindi parang sa araw-araw ka naman talagang kumakain, pero sa bandang dulo ng week, gusto mong deserve ko ng deserve ko ng bucket ng KFC. Lahat ng gusto mo, ice cream pa, Isipin mo, pizza. nag-cup noodles ka buong week, tapos wala lang ng kwenta yung tipid mo. Di ba yung cup noodles delata? Puro cup noodles delata ng anong kakainin ko. Tapos ngayon, titipin mo. Sayang naman ang pera ko. Para dito rin tong pera ko to eh. Maraming kwenta yung tinipid mo. Bawi din sa isang kainan. Tapos magtataka, kinabukas, wala na pala ang pera. Where's my money? Pero tanong lang, nag-rent ba kayo? Like apartment, hotel? Para sa akin, kung every week nasa pagkain ang pinakagastos ko, buwan-buwan naman, siguro yung renta din. Kasi nung tinignan ko kung magkano yung nagastos ko buwan-buwan, ang renta ko tsaka yung pagkain halos magka-level. So kung magkano man ang renta ko, yung dagdagan mo lang uli ng pangalawa, edi doon na din napupunta yung pagkain. So 50-50 yung budget ko sa renta tsaka food. Ayun, so parang minsan iniisip ko gusto ko na lang mag-transpo mula sa bahay para wala ng renta, kaso ayun nga, nakaka-bad trip din yung oras tsaka yung pagod sa commute, kaya mas pinipili kong gumastos ng mas malaki para mabawasan yung ganong pagod ko. Isa pa, di ba, tanong din ang gastusin. Sa halimbawa, may mga nakita kayong mga gusto niyong bilhin, like mga merch sa school, mga stickers, lanyards, na ba kayo? Like, tempted ba kayong bumili? At saka kung tempted man kayo, bumibigay din ba kayo agad o hindi? Parang nahihiyaan ako. Sa mga ganyan, kapag sa mga display sa school, hindi ako tempted. Hindi. Hindi ako tempted. Like, parang kapag may gusto kasi akong bilhin, as much as possible, I try na parang ihati siya. Kailangan ko ba siya? Or like, gusto ko lang. So like, parang, Pero minsan pag sinasabihan kita, nahihila kita. di ba? Ganun. Like, sige, may panganta pa. Nahila. Kung kayo, yun. Napupersuade. Temptation. Pag may nakita ko, ay guys, tignan nyo, parang ang ganda, tapos wala na, napagastos na lahat. merong booth dun sa school, sa 7th floor. Kasama ko si Chi. Sabi ko, okay, magaganda, it's so pretty, ganyan. Pero nang nakasama ko na si Aiza, dun sa isang floor, na may mga stickers. Tignan mo. Ay, ang cute! You know what? Sige! Bibili na ako! Kayo, meron ba? Na-experience ko din yan. Kasi nung last time, may nakaharap sa amin ng kaibigan ko. Kuya, bilhin na kayo ng sticker namin. Ay, kami ng kaibigan ko, parang uwi-uwi na kami. Bili mo na, bili mo na. Nagpapasaan pa ako kasi sino para lang di kasi ako, although appealing yung mga merchant stickers, parang mindset ko kasi is, later ko na lang siya ma-enjoy pag may trabaho. So, ayun, hindi ako easily tempted or what ngayon, mga merch sa school. Pero nagaganda na ako. Parang susunod mga bilhin na ako. Pero pwede kayo naghindi. Parang mas madali yun. Nasabihin nyo na lang na wala na kayong pera at dumiretso na lang. Mas mabilis na Bilhin mo na, bilhin mo na. Ang galing mo hindi siya yung nakakabasa ng ayaw namin. Like, pinupo siya kami, bilhin na. Parang nakatulog sa... Makapal mo ka. Tapos kami naman, parehas kami introvert na. Bilhin mo na, nagtitingin na ba kami? Hindi naman yung gagawin namin. Yung gagawin nila dyan, yung kuko naman, tapos dire-diretso ka.
Nakakaiya. Pero ay, di na ako. Magdidiretso na lang ako. Para sa akin, hindi ako natatempt kasi ang ginagawa ko para sa mga ganyan ay nag-set ako ng mga date na parang ayun yung tamang oras para bumili ng mga gusto ko. So, kumare, sa isang buwan, buong buwan, syempre, nag-aaral ako. Nasa eskwelahan ako, parang mag-aaral. Parang hindi ako may kayat ng mga merchandise, ganyan. Pero, pagka lumabas na ako, tapos pinili kong, sa gantong araw, lalabas ako, punta akong SM, gano'n. Ayun yung oras sa parang, ayan na, bibili na. Ito na, bibira na. O, kasi parang napaghandaan mo eh. Parang alam mo yung parang lalabas ka, tapos yung parang, yung sa con, pinag-ipon ako totoo. Handaan na yun. Ang eskwelahan, pang pag-aaral lang. Wow! Ang convention, pang gastos. Yung kapag nasa eskwelahan ka, wala, piso-piso naman. Pero pagdating ng kondo, ang kapal ng malating mo. Ang ganda ng feeling na yun, kasi nung first time kong pumasok sa con, alam mo yung, tingin lang ako, wala akong pera, gano'n. So like parang nung pag may pera ka na, syempre, tapos meron ako nakita figurine. Shit! Hindi ka nahihiyang maglakad. Si Nico! Hindi mo ano eh. Ito na, pick ko, di ba yung pera ko? Pagka ganun nga, hindi mo pa nga pinag-iisipan ng maayos. Kasi parang dahil pinaghandaan mong gumastos ng araw na to. Babayaran mo na ako. Oo, parang, Di ka gusto ko magdadalawang to. isip. Sige. Wala nang pigil. Kung ano yung unang nakita mo na gusto mo, nagbigay na eh. Ayos. Gusto nyo ba ng pampatigas ng buto? Na may lasang saging. Dahil bida ka. Bita ka, bita tayo, bita gatas. Parang bawal yung Alam mo sa edit, i-redact mo na lang doon. Like, pila mo lang yan ng beep! Go, sensor mo! Opening. Sino gusto mag-open? After tayo guys. Magsalita ka habang ko-open. Sige, magsalita ka lang. So ngayon, bilang pagtatapos sa ating programa. Tapos na tayo? Okay. Oh, tapos na. Ayun ko ba? Bale, ang napagtantuan nating lahat ay meron tayong kanya-kanyang mga gastusin sa buhay. Meron tayong mga paraan kung paano natin pipirin ang ating mga pera. Lalo na sa transportasyon ngayon na nagmamahal na. Kaya guys, matuto tayo magtipid. At ayun, maging madiskarte din tayo sa mga paraan natin ng paggastos. Ano na tayo? Salamat po sa... Hindi po. Maraming Inumin niyo salamat. sa gatas. Inumin mo na yung bita gatas nyo. Salamat po. Para sa muto. Salamat po sa libre na nilipure po. Kasi nakakahingi mo pa lang sa tatay mo. Oo, tama. Kaya na tayo. Mukbang review na. Anong opinion mo dito? Sino yung nagtanong? Siya. Ano yung lasa mo? Ano yung review mo? Meron siya eh. Parang shampoo. Ayun. Parang kopya. Kasi may saging. Oo. Sino yung nag... Siya nga. Sa'yo mo din. Hindi, kakan ko na. Abang nagsasalita sila, tapos ina-open ni Aiza yung bottles. Sabihan, Ay, wait lang, ay. Pasara ka pala ng ay, sponsored nga pala to. Okay, wala. Lahat to kasama na to sa video.
bilang pagtatapos sa aming programa, nagpapaalam ang Panditox, ang pampagising sa taong bayan. Matutulog na kami. Maraming salamat po. Okay na. Lights, camera, rolling, action. Meron tayong mga bisita ngayon na pag-uusapan ay tungkol sa kanilang mga allowance. Ito na naman si Matthew Dapul, si Iverson Garcia, at si Jamie Nicole Pagdalana. Nag-uwi na si tao. Kaya may pangalan ko.